Janine, ano na naman to? Namili ka na naman. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na tipirin mong allowance mo? Kinuha mo na naman ba to sa savings mo? At puro pa branded. Napabuntong hininga si Janine sa mga sinabi ng kanyang inang si Stella. Para kaunting damit lang naman ang mga yon. May natira pa naman sa savings niya. Hindi na nga siya namili, katulad ng kung papaano siya mamili noon. Kaunti lang naman yan, Mama. Saad pa ni Janine. Halatang problemado ang kanyang ina. Kaunti? Marami to, anak. Lahat mahal. Alam mo namang may problema na tayo sa negosyo. Nalugi na tayo. Kaya nga, next school year, sa public school ka na lang namin ipapasok. Natigilan si Janine sa pagsi-cellphone. Talaga po bang seryoso kayo na ililipat niyo ako sa public school? Mama, ang iyaw doon. Walang aircon ng rooms. Bumaha ang inis sa mukha ni Stella. Tumigil ka na sa kaartehan mo, Janine. Utang na loob. Itigil mo ng pagiging spoiled brat mo dahil hindi na ako natutuwa. Makisama ka naman. Wala na tayong negosyo. Nalugi ng papa mo at nahaharap pa tayo sa pagka-bankrupt. Maraming batang hindi nakakapag-aral dyan pero ikaw, nagre-reklamo at nandidiri dahil lang sa public school ka papasok? Doon ka mag-aaral dahil hindi na namin kaya ng papa mo ang tuition fee mo. Nagdadabog na pumasok si Janine sa kanyang kwarto. Hindi na talaga niya nagugustuhan ang nangyayari sa pamilya nila. Mayaman naman sila. Sila ang may-ari ng plastic company. Pero dati yun, wala na. Dahil nalugi na ang negosyo ng mga magulang ni Janine. Pero kasalanan niya ba yun? Bakit kailangan niyang mag-adjust para doon? Hindi yun naiintindihan ng spoiled brat na si Janine. Sila naman ang may kasalanan kung bakit ako ganito. Pinalaki nila akong sunod sa layaw. Sanay ako nakukuha ko ang lahat ng gusto ko. Kaya wag silang mag-expect na makakapag-adjust agad ako sa poor life. Maarteng reklamo pa ni Janine. Pero lahat ng pagrereklamo niya, walang nagawa ng makuha ng bangko ang kanilang bahay at lupa. Nang lumipat sila sa mas maliit na bahay, mas na-realize niyang naghihirap na nga sila. Papa, bakit ito lang? Tanong ni Janine. 200 para sa baon ko? Kulang pa po ito. Nagkatinginan ang kanyang mga magulang. Bakas ang disappointment sa mukha ng mga ito, pero disappointed din naman siya. Hindi naman ganoong kaliit ang baon niya dati. Kape lang po mabibili ko rito. Saad pa ni Janine. Napabuntong hininga ang kanyang ama. Anong kape? Aanhin mo ang kape. Kumain ka ng almusal dito para makatipid ka. Gumawa na rin naman ang mama mo ng lunch since whole day ang pasok mo sa school. Malaking baon pa nga ang 200 pesos na yan. Tiningnan niya pa ang pera. Pero papa, kahit nga yata pamasahe sa taxi, hindi kakasya to. Napailing ang kanyang ina. Hindi ka magta-taxi, anak. May tricycle dyan. Malapit lang naman ang school mo. Pwede mo ang lakarin. 15 pesos lang ang pamasahe. Pero dahil maarte ka, 30 pesos. Huwag ka na magpahintay ng kasabay. Hindi ka mahahatid ng papa mo kasi gagamitin niya ang sasakyan. Aalis din siya ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Janine. No, ayoko pong sumakay sa tricycle. Mama, papa, bakit po ang unfair niyo sa akin? Kaso, kahit anong pagmamaktol ni Janine, hindi siya pinakinggan ng kanyang mga magulang. Basta kumain na lang ang mga ito at hindi na siya inintindi, wala siyang nagawa kundi ang kumain na rin ng almusal doon. Bakit kasi ayaw pang humingi ng tulong kay Lolo? Hindi naman po tayo naghihirap dapat ng ganito. Hindi pa napigilang sabi ni Janine. Natigilan sa pagkain ang kanyang amang si Luis. Janine, tumigil ka na. Isang salita mo pa. Mas lalo kung babawasan ang baon mo. Natakot naman agad si Janine. Kulang na nga para sa kanya ang 200 pesos. Baka hindi na siya makapasok sa school kapag nabawasan pa. Napabuntong hininga si Stella. Anak, huwag mo nang isipin ng lolo mo. Hindi niya tayo tutulungan. Tanggapin mo na lang na hindi na tayo mayaman. Saka hindi pa naman tayo gaanong naghihirap. Safe naman sa lugar natin. Nasa subdivision pa rin naman tayo. Nakakakain, nakakapag-aral ka at hindi naman tayo sobrang hikahos sa pera. Sapat na ito, anak. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Janine ang kanyang ina. Sa kanyang mga magulang, mas inaasahan niyang si Stella ang makakaintindi. Ito talagang lumaki sa yaman.
mula sa pamilya ng mga Saldivar, ang may-ari ng pinakamalaking construction company sa bansa. Mayaman naman talaga ito dahil anak si Stella ng kanyang lolo Eduardo. Kaso wala naman silang ugnayan nito. Ang alam niya lang, itinakwil ni Lolo Eduardo si Stella bilang anak at tagapagmana dahil piniling magpakasal kay Luis. Hindi gusto ng matanda ang kanyang ama para sa kanyang ina noon. May ibang gusto si Lolo Eduardo para kay Stella. Ganoon ang sistema ng pamilya ng mga Saldivar. Naniniwala ang mga ito sa arranged marriage at yon ang sinuway ni Stella. Tinakasan ng kasal at nakipagtanan sa kanyang ama. Simpleng tao lang ang papa ni Janine noon. Nakapag-aral, nakatapos, nagkaroon ng negosyo na nalugi din naman. Kaya kahit itinakwil ang mama niya, marangya pa rin ang kinagis na nilang buhay. At ngayong wala na ang lahat ng yaman na yon, hirap na hirap siyang makasabay. Nakakainis, pawis na pawis agad ako. Ang init! Saad ni Janine at nakatutok pa ang minifan sa mukha. Hindi pa sila pinapapasok sa room. Kanina pa sila sa court para sa flag ceremony. Maraming estudyante at mainit na agad ang sikat ng araw. At mukhang hindi pa man nakakaisang buwan si Janine, may makakagalit na agad siya. Tingnan mo ang bag ni Janine. Branded na naman. Sa school lang naman ang punta. Bulong ng kaklase niyang si Andrea. Nanlalaki ang mga mata sa inggit. Napangisi si Janine sa narinig niya. Habang papunta siya sa kanyang unang klase, naramdaman niya na ang mga mata ng kanyang mga kaklase. May mga humahanga, pero may mga naiinggit din. Hinawi ni Janine ang kanyang buhok para makita pa ang kanyang kwintas. Nang umupo siya sa kanyang upuan, binuksan niya ang kanyang bag upang kunin ang bagong cellphone. Bahagya pang itinaas at tinitiyak na nakikita ng lahat. Heto ang pinakabagong model ng brand ng cellphone na to. Anunsyo niya. Hindi ko ina-expect na makukuha ko to. Mabuti na lang pinagbigyan ako ni Papa. Tuwang-tuwa naman si Carla at hinaplos iyon. Ang ganda! Malinaw ang camera niya sigurado. Gusto ko rin magkaroon ng ganyan. Iniwas agad ni Janine ang kanyang cellphone. Huwag na kayong mangarap sa ganito. Hindi nyo naman afford. Isang grupo ng mga estudyante sa malapit ang nagpalitan ng tingin. Napairap naman si Janine. Alam niya namang binabackstab siya ng mga dumidikit sa kanya. Nakikisakay sa pagiging maganda at kilala niya sa school na yon. Marami kasi talagang gustong mapalapit kay Janine at gustong manligaw. Pero wala siyang magustuhan dahil mahihirap ang mga nandoon. Ano naman kung branded yung mga gamit mo? Wala kaming pakialam. Saad naman ni Elena, ang nakakainis niyang kaklase. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa dalaga. Anong sinabi mo? Napairap si Elena. Kung umarte ka para kang nasa mamahalin at private school pa rin. Newsflash, hindi ka na mayaman. Wala kaming pakialam sa mga branded mong gamit. Katulad ka lang namin ngayon. Kasi kung mayaman ka talaga, sana wala ka rito ngayon. Nakabili ka lang ng ganyan. Akala mo kung sinong angat na Janine? Tinaasan niya ito ng kilay. Alam mo, Elena, kung inggit ka, pumikit ka. May money, may rules. Ano naman kung nandito ako at branded ang mga gamit ko? Ganito ko bihisan at ispoil ang sarili ko. At wala ka na dapat opinion doon. Hindi mo naman perang ginagamit ko. Hindi mo talaga gets, no? Hindi ibig sabihin na nandito ako ay mga ka-level ko na kayo. Mayaman pa rin ako kahit ano pang sabihin nyo. Mag-iinarte ako kasi mayaman at maganda ako. Inaayon ko lang ang arte ko sa ganda ko. Kayo, maarte kayo pero wala rin naman kayong ibubuga. May financial struggles ang family ko ngayon pero hindi pa rin naman kami magiging ka-level nyo. Dahil ako, pinanganak ng mayaman talaga. Lalong tumitindi ang tensyon sa silid. Naiinis talaga si Janine sa mga taong ipinagduduldulang mahirap na sila. Kung ikukumpara naman sa buhay ng mga ito, mas mahirap naman ang mga kaklase niya. Ayoko na. Nakakapagod ang practice. Ang sakit ng likod ko, Mama. Medyo naiiyak nang sabi ni Janine. Napabuntong hininga siya. Katatapos lang ng practice nila para sa performance nila sa school. Inabot pa siya ng gabi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pilit na pinapawi ang pagod. Nasaan na ba mga tricycle ngayon? Bakit walang dumadaan? Nilabas niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang ama. Papa, pasundo naman po ako. Wala na po ako masakyang tricycle dito.
Sumagot naman si Luis. Sorry anak, maghintay ka na lang dyan. Mayroon naman yan. Hindi mawawalan dyan. Busy ako ngayon. Nagpunta ako ng Maynila. May kailangan lang asikasuhin anak. Wala rin siyang napala. Wala rin naman siyang ibang magagawa kundi ang maghintay pa. Tumunog na ang tiyan ni Janine. Nalipasan na siya ng gutom sa sobrang busy. Ang liit pa ng baon niya at umaga pa lang naubos na. Wala na nga siyang pera sa wallet at balak niyang sa bahay na lang pabayaran. Maya-maya may nakita siyang lalaki. Bago pa siya makapag-react, lumapit ito sa kanya at pilit na inabot ang bag niya. Nabalot siya ng gulat at takot. Hoy! Tumigil ka! Akin to! Sigaw ni Janine pero ayaw bitiwan ang kanyang mga gamit. Tulong! Ibigay mo sa akin ang cellphone at mga gamit mo! Mariing sabi ng lalaki. Hinawakan nito ang kanyang kwintas. Hinawakan niya naman ang kamay nito. Huwag to! Akin nga to! Walang hiya ka! Tinuhod ni Janine ang maselang bahagi ng katawan nito. Tatakbo na sana siya pero nahablot ng lalaki ang kanyang buhok. May papalapit pang isang motor at mukhang kakampi pa. Uy! Mga anak ng takpe! Sigaw ng isang binata at agad siyang tinulungan. Medyo malaki ang katawan ng binata kaya mabilis siya nitong nailayo. Nasipa agad nito ang hawak na patalim ng lalaki. Nang mapasubsob siya sa binata, nakita niya ang pangalan nito sa ID. Elmo, sa likod, meron pa. Bilisan mo, baka mapahamak tayo. Nakakuha ng bato si Elmo at sinalpak sa mukha ng isa yon. Mabilis na kinuha nito ang nalaglag na bag ni Janine. Hinawakan siya at hinila para makatakbo. Maya-maya, hindi na sila nasundan dahil dumami na ang tao sa pinuntahan nila. Aray, teka lang. Ouch, masakit ang paa ko. Bulalas ni Janine. Okay ka lang ba? Tanong ni Elmo na nakakunot ang noo sa pag-aalala. Nasugatan ka ba? Itinuro ni Janine ang mga paa at doon pa lang naiyak na siya dahil sa labis na takot sa nangyari kanina. May paltos yung mga paa ko, tapos pinatakbong pa ako, mas lalong sumakit. Mahinang napamura si Elmo. Naiiyak ka dahil sa paltos lang? Napaka-arte mo talaga. Malamang hindi. Naiiyak ako kasi natakot ako. Sobrang nakakatakot kaya kanina. Akala ko hindi ko na makikitang mama at papa ko. At bakit alam mong maarte ako? Naluluhan niya pa ring sabi. Medyo natawa si Elmo. Sino ba namang hindi makakakilala sa'yo sa school? Ikaw ang pinakamaarte. Pagpasok mo pa lang, ang dami mo ng anek-anek at may hawak ka palaging minifan na kulay pink. Naghanap siya ng tissue pero wala na pala sa bag niya. Inabot ni Elmo sa kanya ang panyo nito. Agad namang tinanggihan niyo ni Janine. No, sensitive ang skin ko. Ibili mo ako ng face wipes. Saad ni Janine. Kaya lang wala akong pera. Ikaw na muna ha. Promise, babayaran kita bukas. Napapikit si Elmo at natawang muli. Ang arte talaga. Sige, umupo ka muna dyan. Baka mapano pa yung paltos mo. Inilahad ni Janine ang kamay. Akin ang panyo mo, ilalatag ko, madudumihan ng PE pants ko. Mahina ulit na pamura si Elmo. Pero nilatag din naman ang panyo roon. Para siyang prinsesang umupo. Umalis na rin naman ang binata para bumili ng kailangan niya. Maya-maya'y bumalik na si Elmo. Hindi lang wipes ang dala nito. May dala ring ointment at band-aid para sa kanyang paltos. Lumuhod ito sa harap niya at tinanggal ang sapatos. Thank you. Tiningnan lang ni Janine ang ginagawa nito sa kanyang mga paa. Tumingala naman si Elmo at isang paa naman ang nilagyan ng band-aid. Marunong ka palang magpasalamat. Kahit naman maldita at maarte ako, marunong ako maging grateful sa ginagawa sa akin ng mga tao sa paligid ko. Sabi pa ni Janine. Tumayo na si Elmo at tinignan siya ng mabuti. Pinapanood siya ng binata habang nagpupunas ng mukha. Medyo naiilang pa ito at halatang nadidismaya. Ano? Sinuklayan na rin ni Janine ang kanyang buhok. Kailangan mong maging mas maingat sa susunod. Paano kung hindi ako dumating? Paano kung may mas masama pang gawin sa'yo mga lalaking yon? Hindi mo rin naman kayang ipagtanggol ang sarili mo. Sabi ni Elmo at napailing na naman. At yung mga gamit mo, iayon mo naman kung nasan kang lugar. Tingnan mo naman Janine. Talagang takaw tingin yung kwintas mong makinangat yung cellphone mo. Oo, may mga gamit kang ganyan. Pero hindi mo na kailangang ipangalandakan. Lalo na sa mga lugar na ganon. Mabilis na napalitan ng inis ang pasasalamat ni Janine. Ako bang sinisisi mo? Anong gagawin ko?
Pangangailangan ko ang cellphone. Alam nga namang itago ko ito ang gamit ko para i-contact ang parents ko. Hindi ko rin naman ginusto na ako maging target nila. Humalukip-kip si Elmo. Hindi nga, pero sana nag-isip ka at naging alerto. Hindi lahat ng lugar sa mundo, fashion show na nararampahan mo ng kaartehan. Kumukulo ang dugo ni Janine sa binata. So, kasalanan ko ngayon? Hindi ako dapat magsusuot ng magagandang bagay dahil lang mapapahamak ako? Mag-walk out na sana siya pero pinigilan siya ni Elmo. Ano ba? Ihahatid kita sa bahay nyo. Mahirap na. Baka mapahamak ka na naman. Sabi pa nito. Naiinis si Janine pero may point nga naman ito. Kaya kahit ayaw niya, pumayag siyang ihatid ni Elmo. Palapit na sila sa gate ng bahay nila. Nakita niya na agad na naghihintay ang kanyang mama sa labas. Anak, bakit ngayon ka lang? Anong oras na? Sobrang nag-aalala na kami ng papa mo. Hindi ko pa makontak ang cellphone mo. Bulalas ni Stella. Yumakap naman siya kaagad sa kanyang ina. Nalubat po ako. Mama, hindi ka maniniwala. Muntik na ako mapahamak. May muntik na kumuha ng mga gamit at cellphone ko. Nanlaki ang mga mata nito. Ano? Diyos ko, mabutit okay ka lang. Sino tong kasama mo? Napabuntong hininga si Janine. Siya po ang nagligtas sa akin, Mama. Schoolmate ko rin po. Magandang gabi po, Ma'am. Bati ni Elmo. Ihinatid ko na rin po para masiguradong makakauwi po ng maayos. Bakas ang pasasalamat sa mukha ng ina ni Janine. Maraming salamat, Iho. Mabuti na lang at nakita mo tong anak ko. Naghapunan ka na ba? Halika, sumabay ka na sa amin. Umiling naman agad si Elmo at tipid ng umiti. Gusto ko man pong tanggapin ang paanyaya ninyo. May trabaho pa po ako. Napasinghap naman si Stella. Ha? Nagtatrabaho ka pa pagkatapos sa eskwelahan? Nako, malaking storbo sa'yo to. Teka lang, Iho. Hindi naman ako papayag na hindi kami makabawi sa pagtulong mo kay Janine. Ipagbabalot kita ng pagkain. Hintayin mo ako. Umawang ang bibig ni Janine. Tinanggihan na nga ni Elmo pero mapilit pa ang kanyang ina. Naiwan tuloy sila sa labas ng binata. Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan? Mataray na tanong ni Janine. May umalpas ng ngiti sa mga labi nito. Bakit ganun? Mabait at simple ng mama mo pero ikaw, maldita at saksakan ng arte. Napairap siya. Wala kang pakialam. Natawa na lang si Elmo. Maya-maya'y bumalik na rin ang kanyang ina. May dala na itong supot na may lamang pagkain na nakalagay sa Tupperware. Ano nga ang pangalan mo? Tanong ni Stella sa binata. Elmo po. Sana magustuhan mo ang luto ka, Elmo. Kumuha ng pera sa wallet ang kanyang ina. At ito, tanggapin mo sana to. Tanda ng pasasalamat ko at pasensya na dahil naistorbo pa ni Janine ang trabaho mo. Hindi yun tinanggap ni Elmo. Ito na lang pong pagkain ang tatanggapin ko. Salamat po dito. Kumunot ang noo ni Janine. Elmo, tanggapin mo ang pera. May utang ako sa'yo. Ikaw ang nagbayad ng pamasahe ko at gumamot sa mga paltos ko sa paa. Ngumiti lang si Elmo. Tulong naman yon. Hindi naman ako humihingi ng kapalit. Sige na po, aalis na po ako. Magandang gabi po ulit. At Janine, mag-ingat ka na sa susunod. Nakaalis na si Elmo, pero takang-taka pa rin si Janine. Hindi niya maunawaan kung bakit hindi nito tinanggap ang pera. Sobrang naabala niya ito at may mga utang pa siya. Mama, ang weird niya, no? Hindi niya po tinanggap ang pera. Saad ni Janine. Napabuntong hininga si Stella. Hindi siya weird, anak. May mga ganoon talagang tao. Mabait at tumutulong sa kapwa kahit walang kapalit. Pumasok na sila sa loob. Pero mama, mahirap lang siya, diba? Working student pa, kaya ang engot niya namang hindi tanggapin ang pera. Natawa na lang si Stella. Ay nako anak, kailan ka ba magmamature? Minsan sinisisi namin ni Luis ang mga sarili namin kasi masyado ka naming na-spoil. Janine, hindi lahat ng tao ganyan ang pananaw. At hindi lahat ng tao, pera lang ang itinuturing na yaman sa mundo. Sana maintindihan mo yon. Hindi na lang masyadong inintindi ni Janine ang mga sinasabi ng kanyang ina. Immature pa nga siya at wala namang pakialam sa ibang tao. Inis na talaga siya at gusto niya nang bumalik sa dating buhay. At mukhang aayon talaga sa kanya ang magandang kapalaran. Dumating ang hindi inaasahang bisita sa kanilang tahanan. Ang lolo ni Janine na si Lolo Eduardo. Ang ama na tumakwil sa kanyang inang si Stella noon.
Lahat sila gulat na makita ang matanda sa tapat ng kanilang bahay. Alam kasi ni Janine na hindi naman talaga maayos ang relasyon ni Stella sa sariling ama simula nang pinili nitong magpakasal kay Luis. Ni hindi niya pa nga na-meet ito at yun ang unang beses ni Janine. Sa wakas, nakilala niya na ang mayaman niyang lolo na si Eduardo Saldivar. "Papa, I'm sorry." Humihikbi ang kanyang ina at niyakap ang ama nito. "Alam ko pong nasaktan ko po kayo sa pagsuway ko dati sa inyo. Pero kahit itinakwil niyo po ako, umaasa pa rin ako na magkakaayos tayo, Papa." "Stella, nagkamali ako na itinakwil kita. Hinayaan kong bulagin ako ng pride ko. Gulong-gulo pa ang isip ko ng mga panahon na yon dahil alam mo namang nasa hindi magandang kondisyon ng ating kumpanya. At pakiramdam ko, iniwan mo ako nang pinili mo si Luis noon. Alam mo namang ikaw na lang ang natira sa akin simula nang mawala ang mama mo." Nanginginig ang boses nito habang inaabot ang ina ni Janine. Tila sinisingil ng dalawa ang mga taon ng pananakit at pagtitiis sa isa't isa. Pinagmamasdan ni Janine ang mga ito. Hindi pa niya nakita ang kanyang ina na napakahina. Pinunasan ni Stella ang mga luha. "Sorry po talaga, pero sana alam niyo rin po na kahit maulit muli, pipiliin ko pa rin po ang asawa ko, Papa. Naging maayos naman po ang buhay namin. Nagkaroon ng negosyo, kahit hindi kasing laki ng kumpanya natin. Malaki po ang tiwala ko sa asawa ko. Kaya lang, eto nga po't nalugi pa rin." Hindi ko naintindihan nun, anak, dahil si Stanley ang gusto ko para sa'yo. Akala ko tinatapon mo ng buhay mo kay Luis. Kahit nagagalit ako, pinasubaybayan ko pa rin ang pamilya mo, Stella. Kaya ako nandito dahil hindi na kita matiis. Hindi ko kayang makitang naghihirap ang pamilya mo. Saad pa ng kanyang lolo. Kinamumuhian ni Janine ang simpleng buhay na kinabag sa kanila. Hindi siya sanay at hindi siya masasanay. Para bang isang hawla ang kanilang maliit na bahay, isang paalala ng lahat ng nawala sa kanila. Nangarap siya ng ibang buhay, isang buhay na puno ng kaginhawahan at katatagan. Malaking kaibahan sa katotohanan ng kinakaharap ng pamilya nila ngayon. Pero nang sandaling yon, habang nakikinig siya sa mga sinasabi ng kanyang lolo, may iba siyang naramdaman. May umusbong na pag-asa. "Hayaan mong tulungan kita, Stella. Kaya kong suportahan kay ni Luis kung balak niyong muli na magtayo ng negosyo. Mayroon akong mga mapagkukunan, mga koneksyon. Hindi mo na kailangang mamuhay ng ganito. Bukod doon, ikaw lang naman ang nag-iisang tagapagmana ko. Matanda na ako at gusto ko rin namang makilalang apo ko." Nakangiting sabi ni Lolo Eduardo sabay tingin sa kanya. Lumapit agad si Janine dito at niyakap ang matanda. "Talaga po, Lolo?" Tumango naman si Lolo Eduardo. "Apo kita, isa ka ring Saldivar. Habang maaga pa lang, dapat masanay ka na. Dahil pagkatapos ng mama mo, ikaw rin naman ang magiging tagapagmana niya." Bumilis ang tibok ng puso ni Janine. Para siyang nananaginip, ang ideya ng paninirahan sa mansyon, ng pagkakaroon ng karangyaan at kaginhawahan na dati niyang hinahangad, abot kamay niya na ulit. Hindi lang basta mayaman, kundi tagapagmana pa ng malaking kumpanya. "Talaga po, Lolo?" Tanong muli ni Janine. "Gagawin mo po yun para sa amin?" Oo naman, anak ko ang mama mo. At karapat-dapat ka, Janine, sa buhay ng pagiging Saldivar. Sabi pa ni Lolo Eduardo. Sa sandaling yon, nakaramdam ng matinding emosyon si Janine. "Salamat po talaga, Lolo." Naiiyak si Janine sa tuwa. Sa wakas, matatapos na rin ang kanyang mga pagtitiis. Babalik na siya sa dating buhay na nakasanayan at mas upgraded pa. Katulad ng pangako ng kanyang lolo, sa mansyon na nga sila ng mga Saldivar na nirahan. Bahagya na rin namang binubuksan ni Lolo Eduardo ang sarili sa kanyang amang si Luis. Mukhang tanggap na talaga nitong asawa at mahal ng kanyang mama ang kanyang Papa Luis. Samantalang si Janine, mas lalong naging buhay reyna. Umalis na sa public school at bumalik sa mamahalin at sosyal na school. Yun nga lang, kahit naranasan ang hirap, hindi pa rin talaga natuto. Kung sakit siya sa ulo ng kanyang mga magulang sa pagiging spoiled brat, pati lolo niya problemado na rin. Mas lalo lang talagang lumalala si Janine sa mga nakalipas na taon. Janine,
Tawag ng kanyang lolo Eduardo. Kailan ka magseseryoso sa buhay mo? Tumingin si Janine, nagkukunwaring inosente at walang alam. Ano pong ibig mong sabihin, lolo? Kakagraduate ko lang naman po. Ang stress po kayo ng college journey ko. Hayaan niyo naman po akong magpahinga't magsaya. Masaya at magpahinga na umabot na ng 2 taon na po. Nahimigan niya ang disappointment sa boses nito. Ang nakikita ko lang na ginagawa mo ay mag-shopping, mag-party at mangolekta ng mga manliligaw na parang trophy sa paligsahan. Parang wala kang pakialam na nag-aaway ang mga lalaki dahil sa'yo. Akala mo ba hindi nakakarating sa akin ang lahat ng yon? Pinikit ni Janine ang kanyang mga mata. Oh, come on. Wala naman po akong ginagawang masama. Saka normal naman po sa mga manliligaw yon na subukan nilang mapabilib ako. Pero sa kanila na po yun kung mag-aaway sila o hindi. Problema po nila yung lolo at hindi po sa akin. Isa pa, bata pa naman po ako. Nandyan din naman po sila mama at papa na namamahala sa company natin. Dapat naman po siguro na-enjoy ko lang po munang buhay ko. Engineer na naman si Janine. Double degree holder pa dahil sa business course na pinakuha sa kanya. Hindi pa nga lang nagtatrabaho. Alam naman din kasi niyang hindi kailangan agad niyang gawin iyon. Kahit hindi na nga yata siya magtrabaho habang buhay, mabubuhay pa rin siya sa karangyaan. Ngunit sa anong halaga? Sumandal si Lolo Eduardo sa upuan nito. Dapat habang maaga pa lang, sinasanay mo ng sarili mo dahil tagapagmana ka. Alam mo dapat ang pasikot-sikot ng kumpanya. Sinasayang mo ang pinag-aralan mo at potensyal. Nagtapos ka ng 2 degree at inaasahan kong pag-isipan mong pumasok ka agad sa ating kumpanya. Pero hindi mo naman ginawa, Janine. Sa halip, abala ka sa mundong ginagawa mo para sa sarili mo. Lolo, hindi ko naman po kailangan magtrabaho. Walang pakialam na sagot ni Janine. Mayaman naman po tayo. Nasa akin na po lahat ang gusto ko nang hindi inaangat ang isang daliri. Bakit pa po ako mag-aabala sa isang nakakainip na trabaho sa opisina? Lolo, ayaw ko naman pong mapagod. Lalong lumalim ang pagkabigo ng matanda sa kanya. Napaka-spoiled brat mo, apo. Ngayon pa lang, simulan mo nang magbago. Dahil ikaw lang din naman ang mahihirapan. Hindi lang pera, Janine. Ang pagiging saldivar ay isang responsibilidad. Hindi lang para kumita, kundi para bigyan ng trabaho ang mga taong umaasa sa atin. Malaking organization na ang hawak ng pamilya natin. Kaya dapat nating pangalagaan para hindi marami ang maapektuhan, Janine. Mayroon kang isang pamana na dapat itaguyod. Dapat iniisip mo kung papaano ka makakapag-ambag sa pamilya. Hindi na lamang muna sumagot si Janine. Pinapangaralan siya ng kanyang lolo at baka may masabi pa siyang hindi nito magustuhan. Ayaw niyang matali sa kumpanya dahil lang sa inaasahan sa kanya. Alam niya namang kaya niyang gawin yon. Pinipressure lang talaga si Janine ng kanyang mga magulang at lolo. Ang buhay ay higit pa sa mga party na dinadaluhan mo, sabi pa ni Lolo Eduardo. Hindi mo pinapansin ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Maniwala ka sa akin. Kapag hindi ka nagbago, iyan ang ikapapahamak mo. At ang mga manliligaw mo, pagsabihan mo sila at huwag kang magbigay ng dahilan para mag-away-away sila. Nagkibit balikat si Janine at may mapaglarong ngiti sa mga labi. Pero hindi ko naman po sinasabi sa kanila yon. At sa totoo lang, ano po bang masama? Nag-aagawan po sila sa atensyon ko. Kung gusto nilang lumaban, para sa kanila po yon, hindi sa akin. Napailing si Lolo Eduardo. Ganyan ba talagang nakikita mo at ang pananaw mo, Janine? Hinahayaan mong bulagin ka ng mga pribilehiyo sa buhay mo, apo. Hindi lang tungkol ang buhay sa maaari mong kunin, kundi tungkol sa kung paano pang maaari mong ibigay. Gumawa ka naman ng makabuluhang bagay. Lolo, apela ni Janine at natigilan sa pagkain. Kung ano po ang makabuluhan sa inyo, maaaring hindi po okay sa akin. Nabubuhay po ako sa sarili kong buhay at kaya ko rin pong hubugin ang sarili ko na hindi dinidiktahan ng iba. May dumaang panghihinayang sa mga mata ni Lolo Eduardo. Gusto kong magtagumpay ka, Janine. Gusto kong makita kang umunlad pero pinipili mo ang isang landas na wala namang silbi. Lolo, hindi mo po naiintindihan. Ini-enjoy ko po ang kalayaan ko at hanggang hindi po ako nananakit ng sino man, wala naman po kayong dapat ipag-alala. Sagot pa ni Janine. Sumunod ang katahimikan sa pagitan nilang maglolo. Napuno sila ng bigat ng magkaibang pananaw.
Para kay Janine, hindi naman din kasi pwedeng tanggap lang ng tanggap sa pananaw ng ibang tao. Isipin mo na lang ang sinabi ko, Janine. Nawala na ng pag-asang udyok pa rin ni Lolo Eduardo. Ibinasura ni Janine ang mga sinabi ng kanyang lolo. Wala na siyang pakialam. Masyado siyang nakabaon sa sarili niyang mundo. Masyado siyang nabighani sa kalayaang mayroon siya. Kaya nang dumating ang panahon na napunta si Janine sa alanganing sitwasyon, unti-unting nawawala sa kanya iyon. Naiintindihan mo ba ang gulo na ginawa mo? Matalim na ang boses ni Lolo Eduardo. Iba sa nakasanayan niyang malumanay at pasensyoso. Sinira mo ang pangalan ng pamilya natin. Nakatayo si Janine sa sala. Nang mga nakaraang oras lang, nasa bilangguan siya dahil sa nakasangkot ang gulo. Inaasahan niya na ang isang welcome home paglabas niya. Ngunit sa halip, sinalubong siya ng galit ng kanyang pamilya. Wala akong ginawang masama, protesta ni Janine. May nagturo po sa akin. Hindi po ako nagbebenta ng mga ganun sa party dahil alam ko pong illegal at wala rin naman po akong mapapala. Hindi rin po ako high, ni hindi nga po ako gumagamit kahit ipatest niyo pa po ako. Puno ng pagkabigo ang mga mata ni Stella. Janine, hindi mahalaga kung anong ginawa o hindi mo ginawa. Ang katotohanan nandoon ka, nahuli ka sa kaguluhang yon. Masama na ang dulot para sa ating lahat, anak. Nakaramdam ng panik si Janine. Pero nasa party lang naman po ako. Hindi ko alam na may mga ganong klase palang nilalagay sa inumin. Tama na! Sigaw ni Lolo Eduardo. Sa tingin mo ba, tungkol lamang sa isang party ito? Hindi na ako natutuwa sa asal mo, Janine. Nabubuhay ka sa sarili mong maliit na mundo. Hindi pinapansin ang mga kahihinatnan ng mga aksyon mo. Sumikip ang dibdib ni Janine. Palaging black sheep siya ng pamilya. Ngunit hindi niya naman akalain na darating yon sa ganoong punto. Hindi niyo po naiintindihan. Sinusubukan ko lang naman pong magsaya. Naiiyak niya ng sabi. Magsaya? Napailing si Lolo Eduardo. Sisira sa lahat ng aming pinaghirapan ng kasiyahan mo, Janine. Ganoon ba? Mula ngayon, kailangan mong matutunan ang halaga ng pagsusumikap. Mabubuhay ka ng mag-isa at maghanap ka ng trabaho para suportahan ang sarili mo. Ano? Hindi makapaniwalang sabi ni Janine. Hindi po pwedeng ganyan, Lolo. Kakalabas ko lang po ng bilangguan. Kailangan ko po ng suporta nyo. Tumigas ang ekspresyon sa mukha ni Lolo Eduardo. Suporta? Ilang beses naming inintindi ang mga kapritsyo at layaw mo. Kailangan mong matuto ng responsibilidad. Simula sa araw na to, tatanggalin namin ang lahat sa buhay mo. Mamuhay ka ng simple. Hindi ka na titira dito simula ngayon. Buhayin mo ang sarili mo, apo. Ipapa-freeze ko ang lahat ng bank accounts mo. Bibigyan lang kita ng sahod ng trabahong gagawin mo para sa isang buwan. At yon ang pagkakasyahin mo hanggang sa makasahod ka ulit sa susunod na buwan. Mas lalong naiiyak at napofrustrate si Janine. Hindi niya kaya yon. Pero kung pagiging vice president o pagiging head engineer sa kumpanya, sa tingin niya naman, kaya niya na. Tatanggapin niya ang parusa nito para matahimik na. Kaso, hindi niya inasahan ang sunod nitong sinabi. Ang tanging trabaho na handa kong ibigay sa iyo ay bilang isang janitress sa ating kumpanya. Imporma ni Lolo Eduardo. Umawang ang bibig ni Janine. Isang janitress? Hindi po ay makatarungan. Hindi ko gagawin. I'm a double degree holder. Gigil na talaga ang kanyang Lolo Eduardo. Huwag mong ipagyabang sa akin yung degree mo kung hindi ka marunong magpakatao. Huwag mong hintayin na mas magalit pa ako at hayaan kang mag-apply sa kumpanya nang hindi sigurado kung makukuha ka ba o hindi. Dapat pa kayo magpasalamat ka dahil diretso ka nalang papasok bilang janitress. Nagpaawa pa si Janine sa harap ng lolo niya. Tiningnan din niya ang kanyang mga magulang pero galit pa rin ang mga ito at walang pagtutol sa gustong mangyari ni Lolo Eduardo. Mama, papapigilan niyo naman po si Lolo. Umiiyak ng pakiusap. Umiling si Luis. Tama ang lolo mo, Janine. Kailangan mong matuto. Mama, anak, tama na. Sumunod ka na lang kay Papa para sa ikabubuti mo rin naman to. Saad naman ni Stella. Pinunasan ni Janine ang mga luha. Hindi naman po ito patas. Hindi naman talaga patas ang buhay, Janine. At yan ang dapat mong matutunan. Sabi ni Lolo Eduardo at humakbang palapit. Kukunin mo ang trabahong ito at gagawin ang parusa ko
o tuluyan ka ng mawawalan sa pamilya na to. Aalisin kita sa family registration. Magiging mag-isa ka na. Hindi ako papayag na nakakabit sa'yo ang apelyedong Saldivar. Itatakwil kita sa ganyang pag-uugali. Napabuntong hininga si Janine. Hindi mo po ako basta-basta mapapaalis. Apo mo po ako. Apo man o hindi, kailangan mong maunawaan na ang mga aksyon mo ay may mga kahihinatnan. Malamig na sabi ng matanda. Hindi ka nagpakita ng paggalang sa iba. At ngayon, kailangan mong harapin ang katotohanan ng mga ginawa mo. Janine. Mahina ngunit matigas na wika ng kanyang ama. Tama ang lolo mo. Kailangan mong matuto mula ngayon. Panahon na para mag-grow ka. Mag-grow? Ulit ni Janine. Tumaas ang boses niya sa galit. Lahat po kayo pinaparusahan ako sa bagay na hindi ko naman po ginawa. Napailing muli si Lolo Eduardo. Ito ay tungkol sa pag-unawa mo sa mundong higit sa mga pribilehiyo mo. Namuhay ka sa isang marangyang buhay at oras na para imulat sa iyo kung ano ba talaga ang meron sa mundo. Naramdaman ni Janine ang bigat ng mga salita nito. Wala naman pong maituturo sa akin ang pagpilit mong maging janitress po ako. Lolo naman. Pero kahit anong pakiusap at ngawa ni Janine, wala na siyang nagawa. Buo na ang desisyon ng kanyang lolo. Gusto talaga nito na maghirap siya. Kahit kondo niya noong college pa lang siya, hindi rin ipagamit sa kanya. 20,000 lang ang binigay kay Janine. Damit lang ang binigay sa kanya at ilang gamit sa bahay. Nangungupahan siya pero isang maliit na room for rent lang. Papa niya pang naghanap para sa kanya dahil alam nito na magho-hotel lang siya. Foam at electric fan lang ang mayroon si Janine. Baka kapag pinang-hotel niya pa ang perang hawak, wala na siyang makain sa mga susunod na araw. Yula, mabuti't sumagot ka. Baka naman may mapahiram ka sa aking pera ngayon. Pakiusap ni Janine sa kanyang kaibigan. Napabuntong hininga ito. Sorry Janine, gusto man kitang tulungan pero pinagbawalan ako ni na mommy at daddy. May bilin kasi ang lolo mo sa kanila na huwag ka naming tutulungan. Kapag tinulungan kita, madadamay din ako. Natulala na lamang si Janine. Ang dami niya ng sinubukang kaibigan pero kahit isa, walang nagpahiram sa kanya. Maraming koneksyon ng kanyang lolo at halos kayang mapasunod ang lahat. Mukhang pahihirapan talaga siya ng kanyang lolo Eduardo. Kinabukasan, tinanghali si Janine ng gising pero wala siyang pakialam. Iritado na nga siyang nag-commute. Kaya pagkarating sa building, halos malapit ng magtanghali. At nagulat siya nang bigla siyang pagalitan ng head janitress. Janine! Late ka na! Umalingaw-ngaw ang boses ni Mary sa silid, ang head janitress ng building. Bukod sa pamilya niya, ito lang ang nakakaalam na apo siya ng may-ari ng kumpanya. Hindi pwedeng ipagyabang ni Janine dahil gagamitin lang iyon para i-please siya ng mga tao roon. Kaso, ngayong pinagalitan siya ng ganoon, ang hirap hindi ipagduldulan. Natigilan si Janine. Talaga? Sisigawan mo ako ng ganyan? Ako pa rin ang apo ng may-ari ng lugar na to. Wala kang karapatan. Nagdilim ang ekspresyon ni Mary. Hindi nagbibigay sa'yo ng libreng pass dito ang pagiging Saldivar mo. Hindi mo naman pwedeng ipagsabi na apo ka ng may-ari dahil may parusa kang kailangang panindigan. Hindi ka higit sa lahat. Magtrabaho ka at kumilos ng maayos dahil kailangan mong gawin to, Janine. Napairap naman siya. Nagsumikap ako Isang beses lang naman, hindi ba pwedeng pagbigyan mo na lang ako? Humakbang si Mary palapit sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa pagiging late. May dapat kang patunayan sa pamilya mo pero heto't nagpapabaya ka. Inaasahan nila na magbago ka habang nandito. Kaya ayusin mo kung ayaw mong magtagal ka na ganito ang sitwasyon mo. Uminit agad ang ulo ni Janine. Paano ko papatunayan ang sarili ko kung dito nila ako dinala? Double degree holder ako tapos ang trabaho ko ito lang? Napailing na lang si Mary at ibinigay ang floor kung saan siya maglilinis. Wala naman siyang ibang magagawa kundi tanggapin iyon. Maya-maya'y pumasok na ang isang janitor sa silid. Oh, Elmo, bakit ka nandito? Sa hapon pang schedule mo Tanong ng ginang dito. Tumango naman si Elmo. Opo, may schedule po ako mamaya sa school kaya umaga po ako pumunta. Mabuti nga po at flexible ang oras ko sa inyo. Napatingin si Elmo sa kanya at bakas ang gulat. Janine? Tumaas ang isang kilay niya. Kilala mo ako?
Umawang naman ang bibig ng binata. Hindi mo na ako naaalala? Bakit? Dapat ba makilala kita? Kahit ang totoo, pamilyar naman talaga ang lalaki kay Janine. Hindi niya lang talaga matandaan kung saan niya ito nakita. Hindi niya na iniisip dahil pakialam niya ba sa janitor na yon. Dapat mga katulad ni Elmo ang ginagaya mo. Saad ni Mary sa kanya pagkaalis ng binata. Tumaas naman ang isang kilay niya. Ano? Maging janitor na katulad niya? Napailing naman si Mary. Ang ibig kong sabihin, maging masipag at puno ng dedication sa buhay. Alam ko magkasing edad lang kayo niyan pero kahit huli na nag-aaral pa rin, sinisika pa rin makatapos kahit mahirap ang buhay. Tuwang-tuwa nga dyan ang lolo mo. Kilala siya ng lolo ko? Tanong niya pa. Oo, Janine, minsan ang tinulungan ni Elmo ang buhay ng lolo mo. Hindi ko alam kung papaano pero yun nga. At alam niyang apo ka ni Sir Eduardo at ang dahilan kung bakit ka janitress dito. Kaya nga sa lahat ng empleyado rito, sa kanya pinakamaluwag ang schedule. Alam din kasi namin na nag-aaral siya habang nagtatrabaho. Scholar siya ng mga Saldivar. Deserve niya naman dahil matalino. Kawawa nga eh. Pumanaw ang nanay na may sakit na matagal niya nang inaalagaan. Pero nang mawala, parang naging okay na rin. Kasi ngayon, sarili na lang talaga palagi ang iniintindi niya. Sabi pa ni Mary. Medyo naantig ang puso ni Janine doon. Lumaki siyang kompleto ang pamilya at hindi gaanong naghihirap. Kaya nang makitang may ganong klaseng tao katulad ni Elmo, nakakapanibago para sa kanya. At mukhang sa mga susunod na araw, pipilitin talaga ni Janine ang matuto. Kailangan niyang pagtrabahuhan, ultimo pagkain na kakainin niya. Kilala mo ba talaga ako? Tanong ni Janine nang minsan niyang makasabay sa locker room si Elmo. Hindi naman at hindi rin naman kita pinipilit na matandaan ako. Nakangiting sabi ng binata. Mabutit hindi ka nagsusuot ng mga branded. Biglang may sumagi sa isip ni Janine. Ikaw yon? Tumaas naman ang kilay nito. Anong ako? Ikaw yung classmate ko dati sa public school na nagligtas sa akin? Bulalas ni Janine. Medyo natawa si Elmo. Naaalala mo na. Humalokip-kip naman siya. Oo, naalala ko na. Ang liit ng mundo. Nagkita pa talaga tayo rito. Maliit nga lang. At ang iba mong kaklase dati, nakapagtapos ng pag-aaral at empleyado na rin dito. Baka hindi mo palang siguro nakikita. Nakangiting saad pa ni Elmo. Pauwi na ako. Uuwi ka na ba? Halika na, ihahatid na kita. Umiling naman si Janine. Magta-taxi ako. Baka hindi pa dumarating ang sahod, wala ka nang kakainin. Natatawang sabi ni Elmo. Naiinis namang bumaling si Janine dito. Ayaw niya man tanggapin ang sinabi nito pero totoo talaga. Wala pang isang linggo na uubos niya na. Kaya sa pagkain na lang siya nagtitiis. Ayaw niyang kumain pero napipilitan siyang mag-instant noodles at mga delata. Ang mabuti pa, sumabay ka na sa akin, Janine. Tuturuan kitang mag-commute. Magkapit-bahay lang tayo. Magkapit-bahay tayo? Hindi ko alam. Napairap si Janine. Okay, fine. Ngumiti naman si Elmo at nauna nang naglakad. Sumunod naman agad siya. Sumakay sila sa bus pagkatapos ay sa tren. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makipagsiksikan pa sila sa loob kahit masikip na. Elmo, labas na lang tayo. Kadiri, dikit-dikit na sila dyan. Maghintay na lang tayo ng kasunod. Naiiritang sabi ni Janine. Umiling si Elmo. Hindi mauubos ang mga pasahero dahil rush hour. Halika na, bilisan mo. Wala siyang nagawa kundi makipagsiksikan. Mabuti na lang at malapit sila sa pinto. Tinatakpan naman siya ni Elmo kaya medyo okay na rin. Pinipigilan ito na magitgit siya. Ganito ba dito araw-araw? Tanong ni Janine. Dumungaw sa Elmo sa kanya. Oo. Napabuntong hininga siya. Hindi ko kayang mag-commute mag-isa. May pinipigil naman itong ngiti sa mga labi. Di, sumabay ka na sa akin palagi. Paano kapag may schedule ka sa school at hindi sabay ang out natin? May subject na lang akong hindi papasukan. Saad ni Elmo, parang hindi nag-iisip. Nanlaki ang mga mata niya. Baliw ka ba? Kaya ko to, okay lang. Magko-commute ako mag-isa, masasanay din ako. Humalakhak naman si Elmo. Maganda yan. Magandang ano? Na natututo ka ng pahalagahan ng kapakanan ng ibang tao. Sambit ng binata. Tinakpan naman ni Janine ang nararamdamang saya sa kanyang pag-irap.
Sino ba naman talagang hindi matututo? Sa ilang buwan niyang pagiging janitress, napagtanto niyang hindi naman talaga sa kanya umiikot ang mundo. Swerte pa nga siya kung tutuusin dahil may trabaho at tahanan pa siyang natutuluyan. Hindi ka na rin maarte. Nakangiting sabi ni Elmo. Maarte pa rin naman pero hindi na sobra katulad ng dati. Napairap si Janine. Kung ganito ba naman kahirap ang ginawa sa akin ni Lolo, magiging maarte pa ba ako? Mas lalong napangiti ang binata. Magluluto ako mamaya. Dadalhan kita ng ulam. Palagi kitang idadamay sa mga luto ko para hindi ka na puro instant noodles at mga dilatang inuulam. Nanlaki ang mga mata ni Janine. Paano mo nalaman? Humalakak si Elmo. Naamoy ko lang. At binilin ka sa akin ng pamilya mo. Binabantayan kita. Hindi mo lang napapansin, Janine. Sinusundan kita palagi kapag lalabas at papasok ng bahay para masigurado kung ligtas ka. Kahit naman pinaparusahan ka ng pamilya mo, nag-aalala pa rin sila sa'yo. Bigla tuloy namuo ang mga luha ni Janine. Miss ko na sila. Gusto ko nang bumalik sa amin pero alam kong need kong gawin to. Hindi rin naman biro ang ginawa ko. Sumandal siya sa dibdib ni Elmo. Naramdaman niyang natigilan ito pero ang lakas naman ng tibok ng puso. Hindi na lang pinansin ni Janine. Sobrang sama ko ba talaga? Sumobra na ba talaga ako? Pinunasan ni Janine ang tumakas na luha. Oo, spoiled brat ako pero hindi naman ako gagawa ng kahit na ano para dungisan ang sarili kong pangalan. Hindi ko naman sinasadya. Marahang hinaplos ni Elmo ang buhok niya. Parang nag-aalinlangan pa. Pwede ka namang magbago, Janine. Naniniwala ako na magbabago ka pa at unti-unti kong nakikita yun sa'yo. Simula ng araw na yon, mas lalo silang naging malapit ni Elmo. Parang dati, nandidiri siya sa mga taong hindi mayaman. Pero ngayon, naiintindihan niya na. Hindi naman ginusto ng mga itong maging mahirap, kaya anong karapatan niya para manghusga? Wala kang kasama sa graduation mo? Tanong ni Janine. Umiling naman si Elmo. Wala, okay lang naman. Girlfriend? Ngumiti naman ang binata. Wala rin. Medyo natuwa ang puso ni Janine. Hindi niya alam kung bakit ganoon, basta bigla na lang siyang masaya nang malamang walang girlfriend ang binata. Pwede bang ikaw na lang? Biglang tanong ni Elmo. Nanlaki ang mga mata niya. Anong ako na lang? Gusto mong maging girlfriend ako? Bigla namang naubo sa kinakain ng binata. Ang ibig kong sabihin, kung pwedeng ikaw na lang ang kasama ko kapag nagmarcha ako sa graduation ko. Bigla namang namula si Janine. Ganon? Sure. Napabuntong hininga si Elmo. Saka, hindi pa pwedeng boyfriend. Wala pa akong napapatunayan. Dumilang ako sa tabi mo. Gagraduate ka na nga. Bulalas niya. Medyo natawa si Elmo at napalunok. Graduate pa lang. Wala pang trabaho. Wala pang maraming pera. Wala pang napupundar. Kahit yata magtrabaho ako habang buhay, hindi kita mapapantayan. Janitress ako. Pantay lang tayo. Pilit niya pa. Pero alam nating dalawa na hindi ka naman magiging habang buhay na janitress lang. Natatawang sabi ni Elmo. Pero gusto kita at gusto mo rin naman ako. Kaya wala dapat problema, Elmo. Umiling ang binata. Maganda na alam natin yan pareho. Pero hintayin mo muna akong maging ganap na maayos ang buhay. Para naman may maiharap ako sa pamilya mo. Na kung sakaling ipaglaban kita, hindi ako matatakot kasi may pupuntahan naman tayo. Tiningnan niyang mabuti si Elmo. Lumakas ang tibok ng kanyang puso sa mga prinsipyo nito. Noon, iniisip ni Janine kung bakit pinili ng nanay niyang si Stella ang kanyang amang si Luis, na isang simpleng tao lang at hindi kasing yaman nito. At nang sandaling yon, mukhang alam niya na at mukhang mararanasan niya rin. Walang karangyaan ang magdidikta kapag tinamaan ng pag-ibig para sa isang tao. Lumaki si Janine sa kanyang mabuting ama, kaya sa isang lalaki, gusto niya rin ang isang mabuti. At lahat ng katangiang yon, wala siyang nakita sa mga manliligaw niya noon. Tanging kay Elmo niya lang natagpuan. Bakit ibinebenta mo tong luxury bag mo sa akin, iha? Tanong ng ninang ni Janine. Napalunok siya. May kailangan lang po akong bilhin. Wala siyang pera. Yun lang din ang tanging luxury na nadala niya. Paborito niya pa, pero handa niyang ibenta. Gusto niya kasing ibili ng mamahaling relo si Elmo bilang graduation gift. Mahal to ah.
Wala kang pera ngayon. Nag-aalalang sabi ni Elmo nang buksan ang bigay niya. Napangiti naman si Janine. Huwag mo nang isipin yon. Janine, saan mo kinuha? Alam kong pinagbabawalan ka. Imposibleng makabili ka ng ganitong kamahal na relo sa sahod mo lang. Napapuntong hininga si Janine. Binenta ko yung luxury bag na dala ko para makabili niyan. Gustong-gusto talaga kitang regaluhan ng mamahalin dahil alam kong deserve mo at para matibay at matagal na rin. Gamitin mo palagi yan para sa trabaho mo Congratulations, Elmo. Sobrang proud ako sa'yo. Namungay ang mga mata ng binata. Hinila siya nito at mahigpit na niyakap. Para namang hinaplos ang puso ni Janine. Ayaw kong tanggapin pero dahil bigay mo, ang hirap tanggihan. Salamat dito. Ingatan ko to, Janine. Salamat sa pagsama sa akin dito. Sobrang halaga nito para sa akin. Puno ng lambing na sabi ni Elmo. Nagbago ka na talaga. Kahit maarte ka pa noon, gustong-gusto na kita. Ngayong nagbago ka na. Hulog na ako at hindi ko na alam kung makakaahon pa. Mas lalong napangiti si Janine at mas niyakap ng mahigpit si Elmo. Kahit siya rin naman, yun din ang kanyang nararamdaman. Wala pa mang ginagawa ang binata na ipanalo na agad nito ang puso niya. Pinagluto kita. Good luck sa first day mo. Nakangiting sabi ni Janine. Sa baba ang assigned floor ko sa accounting department. Doon ako maglilinis mamaya. Umakyat pa talaga siya sa floor kung saan ang department nito. Kasama si Elmo sa marketing department. Kapag nakikita niya itong nakasuot ng pang-opisina ng mga damit, natutuwa talaga siya. Napangiti naman si Elmo at tinanggap ang pagkain. Talaga? Ikaw ang nagluto nito? Tumango siya kaagad. Oo, nag-aaral ako. Adobo yan. Sana magustuhan mo. Napaso pa nga ako. Tiningnan agad ni Elmo ang kanyang kamay. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Napagsabihan patuloy siya pero tinawanan niya lang. Gusto niya lang naman ipagluto ang boyfriend niya. Sige na, I love you. Alis na ako. Sabi pa ni Janine. I love you too. Nakangiting sabi ni Elmo. Sabay tayong umuwi mamaya. Hintayin mo ako sa locker room ninyo. Pinapapunta tayo sa mansyon ng pamilya mo. Mukhang malapit ka na nilang mapatawad. Tumaas agad ang mga kilay ni Janine. Baka naman napatawad na nila ako kasi alam nilang boyfriend na kita at alam nilang kayang-kaya mong putulin ang kamalditahan ko. Kasi ikaw lang palang makakaputol ng sungay ko. Akala mo ba hindi ko alam? Paborito ka ng lolo ko. Siguro, plinano nyo talagang dalawa na mapalapit sa akin, dahil ikaw ang napipisil niyang mapapangasawa ko. Humalakhak naman si Elmo. Ikaw talaga. Hindi ganun yun. Kaya ka nilang patawarin kasi alam nilang nagbago ka na, Janine. Isa pa, nag-effort akong mapalapit sa'yo dahil gustong-gusto kita. Matagal na. Mga bata pa lang tayo kahit ang arte-arte mo. Bonus na lang na gusto ako ng lolo mo para sa'yo na hindi ko rin naman inaasahan. Dahil ano na lang ba ako kumpara sa pamilya nyo. Pero kung may isa man akong may pagmamalaki, yun ay ang mahal kita at mahal mo ko. Sapat na sa akin yun. Bahagya niya itong sinuntok sa dibdib. Bago pa sila maghiwalay, sobrang daming kulitan. Kung hindi pa tapos ang break ni Elmo, hindi pa talaga siya nito titigilan. Nagpatuloy na lamang si Janine sa trabaho. Dati, hindi siya makapaghawak ng kahit anong panglinis. Pero sa ilang buwan na pagiging janitress, sanay na siya at pabilis ng kumilos. Baka nga kapag bumalik siya sa mansyon, linisin niya pa ng buo. Nakaluhod si Janine sa malamig na tiles ng hallway. May mga dumi kasing hindi matanggal. Kung sa mga unang araw, hindi papansinin ni Janine iyon. Pero dahil nagbago na siya, gusto niya na palaging pulido. Habang nagkukuskos, dumaan ang isang grupo ng mga accountant. Nagtawanan ang mga ito. Teka, hindi ba't si Janine to? Tingnan mo siya sabi ni Andrea, ang dati niyang kaklase. Tumawa naman si Elena. Hindi ba siya yung kaklase nating sobrang yabang at kung mag-flex ng mga mamahaling gamit, akala mo kung sino? Huminga naman ng malalim si Janine sa mga dati niyang kaklase. Umalingaw-ngaw ang halakak ng mga ito. Hindi niya nalang pinansin. Noon pa man, naiinggit na ang mga ito sa kanya. Ramdam naman ni Janine. Nagpatuloy pa ang mga ito sa pang-aasar. Akala niya yata, habang buhay siyang may pera. Tingnan mo naman, janitress na lang siya ngayon. Kung ang dating Janine ang nakaharap ng mga ito, papatulan niya at hindi siya magpapatalo.
Pero nagbago na siya at alam niyang hindi obligasyong ipaliwanag kung ano ang sitwasyon niya. Sa halip, nginitian niya lang ang mga ito. Kumusta na kayo? Long time no see. Ang tagal natin hindi nagkita. Sa dami ng lugar, dito pa tayo magkikita. Mga accountant na kayo. Masaya ako para sa inyo. Maganda ng mga buhay niyo ngayon. Sandaling natigilan ng dalawa, kaya mas napangiti siya. Totoo ang nararamdaman ni Janine. Masaya siyang naging successful ng mga ito at mukhang nabibili na ang mga gusto. Lalagpasan na sana ni Janine ang mga ito pero hinarangan agad siya. Anong pakuluyan? Nangaasar ka ba? Bait-baitan? Kumunot ang noo ni Janine. Ha? Hindi. Plastic ka? Putol ni Andrea sa kanya. Nagbabait-baitan ka, bruha ka naman. Bulok naman talaga yung pagkatao mo. Mabuti nga sa'yo na hanggang dyan lang ang narating mo. Ang yabang-yabang mo dati. San ka dinala ng kayabangan at kaartihan mo? Sa putikan. Tingnan mo nga. Hamak na janitress ka na lang. Wala namang mali sa pagiging janitress. Marangal na trabaho to, Andrea. Sagot ni Janine. Napabuntong hininga na lang siya. Gusto niyang humingi ng tawad pero mukhang hindi rin naman tatanggapin ng mga ito. Valid naman ang galit ng mga dati niyang kaklase sa kanya. Marami siyang nasabing hindi magaganda at nakakainsulto. Anong nangyayari dito? Tanong ng kanyang lolo Eduardo na kararating lang. Ano ang lahat ng to? Tanong pa nito sa matigas at maotoridad na boses. Sino bang mga naglalakas loob na bastusin ang apo ko? Apo niyo po? Nauutal na usal ni Elena. Oo, apo ko. Seryosong sabi ng lolo ni Janine. Nanlalaki ang mga mata ni Andrea. Nagbibiro lang po kami, sir. Napabuntong hininga si Janine. Lolo, hayaan niyo na po. Nagbibiro? Pero tumaas ang boses ni Lolo Eduardo. Sa tingin niyo, nakakatawa na pagtawanan ng isang tao sa trabaho na mayroon siya? Kahit hindi ko apo, kahit iba pang tao, hindi dapat ganito ang asal ninyo. Naturingan kayong mga professional pero kung umasta, parang mga walang pinag-aralan. Nagtatrabaho ng gusto si Janine at nararapat siyang igalang. Wala kayong karapatang tratuhin siya ng ganito o kahit na sinong taong nagtatrabaho ng marangal. Labis na pasasalamat ang naramdaman ni Janine nang ipagtanggol siya ng kanyang lolo. Ayaw niyang pagalitan ang mga ito, pero mali rin naman nga na nangmamaliit ang mga ito dahil lang sa galit. Gawain niya yung dati at walang dinulot na maganda sa kanya. I'm sorry sir, wala po kaming intensyong masama. Sabi ni Andrea at medyo nanginginig ang boses. Nagulat lang po kami nang makita namin si Janine dito na janitress po siya gayong sabi niyo nga po apo niyo po siya. Apo ko man si Janine o hindi, dapat nire-respeto niyo pa rin siya. Halata ang pagkabigo sa mga mata ng matanda. Sorry talaga Janine, bulong ni Elena at namumula ng mukha. Hindi namin alam. Tumango na lang siya. Okay lang. Sorry din sa mga nagawa ko sa inyo noon. Alam kong nagawa niyo lang sabihin sa akin lahat ng yon dahil naging masama rin naman ako sa inyo. Naiintindihan ko naman. Bakas ang pagsisisi sa mukha ng dalawa. Pero nginitian pa rin ni Janine. Hindi naman big deal sa kanya yon. Ang mahalaga, magkapatawaran sila. At hindi niya inasahan, naging kaibigan niya pa nga sina Alena at Andrea pagkatapos noon. Ha? Ayaw mong bigyan agad kita ng posisyon sa kumpanya? Tanong ni Lolo Eduardo. Umiling naman si Janine. Saka na po, paghihirapan ko po yun. Sa ngayon, gusto ko pong magsimula sa mababa. Mag-a-apply ako. Sana matanggap po ako at maging part ng engineering team, Lolo. Pero kung hindi, sa ibang company po ako mag-a-apply to gain experience na rin po. Hinaplos ni Elmo ang kamay niya. Proud na proud ako sa iyo, Janine. Napangiti siya. Malaki ang naging parte ni Elmo para mamulat siya sa mga bagay sa paligid niya. Natuto na siyang magpahalaga sa maliliit na detalye. Naging engineer naman din si Janine. Nagtrabaho katulad ng karaniwang empleyado. Ginalingan, kaya na-promote din. At lahat ng yon, ginagawa niya na hindi alam ng mga katrabaho na siya ang tagapagmana. Kaya nang inanunsyo ng pamilya niya, gulat na gulat ang mga ito. Ano ba kayo? Bakit kayo naiilang? Ako pa rin to. Oo, maaaring mataas ang posisyon ko sa inyo sa kumpanya pero paglabas natin dito, magkakaibigan pa rin naman tayo at kapantay nyo lang din naman ako. Nakangiting sabi ni Janine. Bumuga ng hangin si Marigold.
Nahihiya talaga ako. Isa ka pala sa mga boss namin. Nahahampas pa kita kapag tumatawa ko. Pati mga kalandian moments ko, binibida ko sa'yo. Ayoko na. Nagtawa na naman silang magkakatrabaho. Iba-iba ang kwento ng mga ito, pero natuto siyang makisama. Makisimpatya sa mga pinagdaanan ng mga katrabaho bago umayos ang buhay. Love, halika na. Pinalandas ni Elmo ang braso sa bewang niya. Tumango naman si Janine at nagpatianod. Ilang buwan pa lang silang kasal pero parang taon na dahil kilalang kilala na nila ang isa't isa. At simula ng araw na yon, tigil muna siya sa pagtatrabaho dahil ipinagbubuntis niya na ang una nilang anak. Inaangkin ni Janine ang mga pagkakamali niya noon. Maarte at spoiled brat siya pero natuto siyang magbago. Maraming ipinakita sa kanya ang Diyos, kaya lahat ng aral na natutunan ni Janine, babaunin niya hanggang sa pagtanda. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga pagkakamali ay patunay na sinusubukan natin na mas maging mainam kaysa sa dati. Mahirap naman talaga ang pagbabago sa una, magulo sa gitna, pero napakaganda sa dulo. Kaya sana ay patuloy pa rin tayong matuto. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.